afternoon, everyone. I am Ruben Dati for Ambush News. For our hottest headline today, Papal abdication of Pope Benedict XVI. Home sweet home under the bridge. Advanced fire truck delivery for Nabotas. Papal abdication of Pope Benedict XVI. Father Patrick's ambush interview. Reported by Levelin Escobio. Thank you, Mel. Different judgments, comparative theories, or predictions was formed when Papa abdication of Pope Benedict XVI was alarmed the entire Catholic people all over the world. So we are at the front of San Lorenzo Parish Church to see the part of parish priest Father Patrick regarding on the issue. What do you think, Father, the impact of Papal abdication of Pope Benedict XVI to the whole Catholic people all over the world? Okay, so I think yung pagbaba ng Papa ay hindi pwedeng tingnan as something lang na negative, but it is also a decision of the Pope because it is a sign of his humility na nung naramdaman niya na teka, medyo hindi ko na kayang pamahalaan because of my health or age problem, so hinayaan niya na somebody else may be better sa paghawak, kaya hindi niya pinanghawakan na yung kanyang pwesto. Nag-give up niya yung kanyang pwesto at hindi naman ibig sabihin na i-give up na yung service sa Panginoon. Yun nga lang, ang gagawin niya ay siya ipapasok sa monasteryo at doon ay ipapanalangin ang simbahan. So I think it's positive in the sense na nagtuturo na hindi tayo pwedeng nakakapit sa ating posisyon. So and then kung tutingnan mo sa ating lipunan, yung mga yung mga politiko, yun ang hindi nila makuhang virtue, yung humility dahil kalimitan, anong ginagawa ng mga politiko? Hindi sila umaalis sa kanilang pwesto. Diba? Parang ayaw umalis sa kanilang pwesto dahil feeling nila pag may power sila, gusto nila hanggang kaya nila pwede. So, pero ito pinapakita, naglingkod siya ng matagal, hanggang 85 o mag-86 na nga siya, naglingkod siya pero nung maramdaman niya, teka, hindi ko na kaya, ay nagpakumbaba siya. So it's also something positive at kanyang buhay ngayon ilalaan niya sa pananalangin. So another stage sa buhay ng Papa. So still for the Catholic faithful, I think it is also something to learn na may matututunan dun sa kanyang ginawa. Pangalawa? It is trending on the internet that the next Pope will bring the end of the world. What can you say about this? Okay, so if it is just based on the internet, sabi ko kahapon, yung internet kalimitan, there's so many information, di ba, sa internet. But how do you manage the information? Pag lahat ng information doon ay tinanggap mo as it is, anong mangyayari? Matatabunan ka ng information dahil ang nasa internet ay napakarami. Yung feelings, mga blog sites, mga kung ano ng opinion. Kaya kailangan we should be prudent enough to screen the information na ating titingnan kasi the rest are useless. For example, yun nga, sabi mo ay yun ay trending. So kung aasa lang tayo sa trending, nagpapadala lang tayo sa alon. Para lang tayo nagsumasabay sa alon. Kung may alon, sige, mag-surf ka. Pero kung walang alon, sige, sarili kanya-kanyang swim. Why not make a difference? Why not hindi ikaw ang sumasabay sa kung anong ginagawang istorya ng iba? Why not ikaw ang gumawa ng istorya sa totoo mong buhay? Kasi minsan yung iba, natali na dun sa internet, hindi na gumigilo sa kanyang sariling buhay. Yung social networking niya, buhay siya sa social networking. Pero sa kanyang real life, wala. Dahil natali na lang siya sa kanyang upuan, nakatutok sa computer. So, and nag-surf na kung ano-ano mga information na hindi naman niya marahil na i-apply sa kanyang buhay. So, kung parang ang trending ay parang chismis. Parang yung sa showbiz, intriga. Nagbibigay sa'yo, parang it's something like entertaining, like something new yung iba, something parang spicy yung iba, or something na parang makulay yung iba. Pero ang tanong doon, totoo ba yun? Yun ba yung panghahawakan natin? Kung aasa ka sa trending, magpapaikot-ikot ka lang na walang direksyon yung iyong iniisip. So it will be useless. So ang aking doon, ang aking masasabi doon, hindi yun pwedeng panghawakan. Dahil nga, for example, ang sasabihin sa mga trending na yan, kesyo ganito, kesyo ganyan, anong totoo? So dapat natin hanapin kung ano ba yung totoo sa mga to. Kailangan marunong din tayo mag-reason para hindi tayo madadala lang ng kung anong sinasabi ng
iba-iba tao. So, yun. Parang sa buhay natin, kung sa araw-araw, madadala ka lang sa sabi-sabi, wala kang sariling prinsipyo dahil ang binabasihan mo yung sabi nila, sabi nito. Ano bang sabi mo? Ganun din nga, para sa pagkakilala mo sa Diyos, halimbawa, pag sabi, kilala mo ba ang Diyos? So, sabi nila, si Jesus ganito, si Jesus ganyan. Pero wala ka namang sariling personal experience, ibig sabihin, yung iyong faith, hindi mo pinapalalim din, hindi personal ang relationship mo sa Diyos, ano mangyayari? Yung sabi, parang masyadong mababaw ang pagkilala mo sa Panginoon. So yun, kung debate mo sa religion, ganun, pwedeng maging ganun tayo, mababaw. So ang sinasabi ko, yung trending, napakababaw ng information sapagkat base yan sa mga kung ano nung sabi-sabi lang ng mga tao. Haka-haka. So ang haka-haka, hindi pwedeng asahan. Dahil yan ay source of entertainment lamang ng iba, o kaya yung mga ibang walang magawa o walang maisip kung ano-ano ang pinag-uusapan. That's useful ba yung pinag-uusapan? So, kailangan mas malinaw labot ng ating isip. And that is parang hula-hula lang yun. So, hindi tayo dapat na nakikinig din sa mga yun. At to sasabing end of the world, ang dami ng laging doomsday theories, diba? Doomsday prophecy na hindi naman nangyayari sapagkat wala naman talaga makakaalam kung kailan. Ang Diyos lang ang siya makakaalam. If we are solid enough in our faith, hindi tayo padadala sa kung anong sabi-sabi. Kasi pag yung inasahan mo sabi-sabi, anong makikreate ng emotion sa'yo? Takot. Pag natatakot ka, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka makakagalaw ng maayos. Parang tatigil ka na lang dahil natatakot ka. Ganun ang ginagawa ng trending. It might create fear, it might create intrigue, it might create doubt sa mga tao. But, as to the truth of it, hindi naman basta. Para maging sa korte, hearsay. Sa korte, hindi tinatanggap ang hearsay. There has to be a basis ng iyong ipe-present sa korte para mapag-usapan ng maayos. Kung aasa lang tayo sa trending, those are just mere hearsay. So, ilang basihan sa totoong buhay. Last few words for televiewers that you can give particularly for those who believe in the final day. Katulad ng mga kanina sinasabi about trending, mga kung ano nung sinasabi, these are conspiracy theories, and conspiracy theories are not based on real facts. Yun, kasama din yun ng trending, na yun, para bang ito yung mga iniimbentong mga, kung pinagdudugtong-dugtong ng mga facts, nakala mo ito totoo, pero wala namang basihan sa totoong buhay. So, yun nga, parang nagiging, it's a conspiracy, merong pinagtutulungan, parang, ano mangyayari, para makungdong ka na lang babase ng iyong pag-uusapan sa, nandiyan yung conspiracy about the alien, parang wala ka sa realidad. Kasi ang pag-iisipan mo, it's about the aliens, it's about the end of the world, it's about conspiracy about government. Yes, there might be situations of conspiracy between people, pero kung yun ay pag-uusapan lang sa internet at walang basihan, at yun nga, yung ang daming mga taong walang magawa sa kanilang mga bahay na nakalog on sa internet, ang daming pwedeng gumawa ng kwento o ng theory, but theory has to be proven. Unless proven, those are mere conspiracy theories. Yun nga yun, hindi ma-prove. Parang haka-haka rin. Yun yung mga man. So, it's useless. I might as well use it productively. Yung ating mga, for example, even the use of technology. Yun ang kalimitang problema ng mga kabataan. Hindi sila marunong humawak ng information. So, nadadala lang sila ng information, and even they don't know how to use technology. For example, ang daming kabataan ngayon, lalo na dito sa atin, na okay, nandiyan, available yung technology, nandiyan yung computer, nandiyan yung connection, nandiyan yung internet, pero nagagamit ba ng ayos? Nauubos ang kanilang oras sa paglalaro ng mga computer game. Hindi sa pagre-research. Sana kung nag-research sila, kung gusto nila mag-excel sa language, kung gusto nila mag-research, sana kung marunong silang gumamit ng information, mas magiging kapaki-pakinabang yung kanilang time, yung use ng technology, at yung kanilang talent. Rather than focus on mere conspiracy theories na wala namang matutungan, walang basihan. So I suggest, lalo na kayo, for example, na nasa larangan ng education, you train yourself, you research, you should be better, you should make a difference sa buhay ng mga bata later on na tuturuan nyo kung kayo magiging guro na
maging keen sila sa pag-determine kung ano ba yung makakabuti at ano hindi. No? Kasi nga, ang tendency, pag tinanggap nila lahat, those are floods of information sa internet. Kung din lang ang kanilang babasihan, mauubos lang ang kanilang panahon, mauubos lang ang talent nila, sayang. No? So, ang kwan nito, be empowered enough. Magkaroon tayo ng sariling direksyon. Hindi tayo madadala lang ng iba. Pag may sarili tayong pinangakawakan, meron tayong sariling dream, may sarili tayo ding tamang values, eh, hindi tayo madadala ng mga ganong mga kung ano nung pinalabas nila sa internet o sinabi ng iba. Kasi may alam kang may values kang may pinanggagalingan yung nakatayo ka ng story. Hindi yung pag sinabi ni ganito, dito ka. Pag sinabi ni ganito, dito ka. Eh, anatan ang iyong sariling conviction. So, yun din isa. Kailangan meron sarili tayong direction, conviction na pangahawakan para hindi tayo matasamay ng kung ano lang sabi-sabi. And trending and whatever conspiracy theories, these are just mere conspiracy theories. Walang basihan. So, Thank you, Father Patrick. I am Ledwin Escobio from Ambush. Back to you, Mel. Thank you, Mr. Levelin Scobio. Our next headlines today, Advanced Fire Truck Delivery for Nabota, reported by Jezebel Increasing of Amoroso. fire incidents in Kamanava area. What is the main root of these accidents? Who should have the responsibilities? How can we lessen these problems? These questions can be answered by the Chief Inspector, Mr. Cirilio Most common Cringe. causes of fire, pinagmumulan niya yung mayroon kami tinatawag na LPG fire. Yun ang delikado. No? LPG fire. Yung sabi ng LPG fire, yung sumingaw yung tangke ng LPG. At pag yun ay hindi mo pinansin, yung singaw na yun, na makukompine yun sa isang area, halimbawa sa kitchen, nandun lang yung liquefied petroleum gas, hindi natin nakikita. Ngayon, kapag once na nag-switch ka ng kalan, nag-switch ka ng ilaw, explosion, yun ang pinakamantigas na sunog. Pero maraming common causes of fire. Ano pa, yung super kalan na maliliit, delikado yan, yung super kalan. Pinagmumulan niya naman ganito. Dapat sa isang bahay, isa lang ang super kalan. Kasi kapag dalawa, karamihan dalawa, no, nagsisindi yung isang super kalan, and yet, yung isang bubuksan, delikado yun, ina-absorb yung apoy, yung isang super kalan. Dapat isa-isa lang yun. Sunog na naman. Hindi lang sunog, marami namatay dyan sa super kalan, pati yung LPG explosion. Pero lahat ng causes, iisa lang ang pinagmulan, papabayaan, or negligence to neglect. Yan ang means po. Sir, next question po. Here in Nabota, how many fire trucks and how many fans do you think consumed? Fire Or needed? truck and fans. Opo, are needed. Pag-unahin mo na dito sa fire truck, meron kami at present, we have 3 fire trucks. Dati yan, 7. So, 7, matatanda yung fire truck natin. Lahat ng fire truck naman dumating dito sa Pilipinas for fire truck from other countries. So, ang Pilipino magaling, minimaintain 30 years old na yung mga truck, may 40 years old na. So, sa 7 natira. So, hopefully by this March, meron tayong isang brand new fire truck galing sa bansang Austria. And it cost 17 million. This month, darating siya. Ngayon yung parts na kailangan malaki kasi yung unang-una yung repair ng fire truck, ang mahal ng mga fire truck nasira, kaya hindi agad magawa because of insufficient funds. So, nagre-request naman kami sa office na nagdagan yung budget. Yun nga pala, sa 3 truck na sinabi ko, 2 pa doon, tigil pa lang ni Mayo. Ex-former na yung Toby Chapo. Yung 2 ginagawa. Do you think, sir, that advanced fire trucks may help to lessen the problem po regarding to the Fire fire? incident. Malilesen because we are conducting lecture seminars sa mga barangay, sa school,
sa community, sa company, malilesen because of our program, tawag ng prevention campaign, lecture seminar. Pero yung mga truck na yan, hindi naman sufficient enough na masasabi namin na ginagawa naman namin ang lahat, pero mangyayari pa rin ang sunog. Kapag nangyari yan, ay talagang mahirap na basta-basta masuppress ang fire. Kasi natin sa ng botas, ang skinita ay malisipit. O tawag namin doon narrow split. Hindi makapasok, hindi makapenetrate yung mga truck natin. Kaya hindi namin maipapangako na hindi lalaki ang sakot. Pero sa nabotas, around 12 to 14, 5 volunteers meron kaming katulong. Kaya na medyo mag-isa na ito. With regards to vice president. Sir, any clarification po regarding of what the JILG Maro has said that Navotas is one of the city get the new advanced fire truck? Ano na, sabi ko na kanina, nabigyan tayo, mapaalad tayo, and 31 years in the service, wala tayong bagong truck na dumarating, ngayon meron. Isa tayo isang mapaalad na nabigyan. Yung fire truck na yun ay isang maganda brand galing sa house, bansang house na yan, na talagang Thank you, BSP's Chief Inspector Creencia. I'm Jezabeth Amoroto for Ambush News. Back to you, Romel. Thank you, Miss Jezabeth Amorot. Our next headlines today. The Duchy Special Report. Home Sweet Home Under the Bridge.